Alright, so another vlog na naman for today. So dito kami sa Mandurriao para magwa-walking naman kami ni Mrs. at ni Bella. So dito kami magwa-walking sa Esplanade. Ang lugar na to ay may tinatayang haba na 10 kilometro at nasa gilid ng Iloilo River. At napakahaba ng Esplanade na to, umaabot to sa downtown pero dito kami sa Molo kasi mas marami ang magagandang tanawin dito. At ito yung starting point namin, ang patahan ni Tatay Andres. Sikat ang patahan na to sa kanilang mga kansi at iba't ibang putahe ng baka at baboy. Kaya kung may high blood kayo ay sure gagaling kayo dito. Kaya dito rin kami dumaan kasi bumili kami ng 2 tubig at medyo mahaba-haba din yung lalakarin namin. At ito yung common na makikita nyo dito, mga taong nagra-running at nagja-jogging. Kaya pag nandito ka talaga ay mamomotivate kang magpapayat at magpapaslim. At dahil ang lugar na to nga ay nasa gilid lang ng ilog, kaya common mo lang makikita dito ang mga mangroves at nalalanghap mo pa ang malamig na simoy ng hangin mula sa Iloilo River. At kahit magtatatlong taon na kami dito sa Iloilo, ay first time pa rin namin malakad ang lugar na to kasi nung mga nakaraang taon ay tamad talaga kaming mag-exercise. At kahit mahigit isang dekada na ang lugar na to, pero kita nyo naman, napakalinis at well-maintained pa rin ang lugar. At kahit nga itong Iloilo River na nasa gitna ng syudad mismo ay sobrang linis din kasi regular nila itong kinukuhanan ng basura para ma-maintain ang kanyang cleanliness. Di lang mga tao ang pumapasyal dito, marami ding mga pusa ang tumatambay dito kasi may mga pet lovers sa Iloilo na nagbibigay ng mga cat food sa kanila. Medyo nag-alala nga ako nung dumaan kami dito kasi baka ampunin ni Bella tong mga 2 pusa na ito, medyo cute pa naman. May 2 pusa na kasi kami sa bahay at kahit 2 lang yon ay napakalaki na ng gastos ko sa kanila kasi napakamahal ng cat food at vaccine pa. So kahit mga puspin yun, napakalaki ng gastos ko sa mga hayop na yon. At dahil tumakbo yung mga pusa, so naglakad ulit kami ni Bella at iwan ko ba sa anak ko. Binilhan ko to ng mga gamit na panglakad pero pinipilit pa rin na Disney princess na damit ang gusto niyang suotin. At ito talaga ang nakakamangha sa Iloilo kasi inaalokitan talaga nila ng budget ang beautification ng lugar nila. Actually, may truck pa nga silang ginagamit para diligan yung mga tanim dito kaya kahit summer ay naalagaan pa rin ng maayos ang mga bulaklak at mga kahoy dito sa paligid. At kung nagja-jogging ka dito at bigla kang madyo-jebs ay hindi yan problema kasi may CR din sila dito at libre lang yan. At kung tapos ka ng mag-jebs at kung gusto mo namang magkape, meron ditong restaurant na ang pangalan ay Cocina de Bay. Maganda din tong building na to at napakagandang pag-chillan. So huminto muna kami saglit kasi nagpa-picture si Bella kasi nagandahan siya sa mural painting sa wall na to kasi butterfly wings At pagkatapos naming magpa-picture ay naglakad-lakad ulit kami at napadaan kami dito sa Molo Bridge. Dito sa bridge na to ay maraming tumatambay dito lalo na tuwing hapon at kita nyo naman sa video napaka-cinematic ng lugar na to guys. Lalo na yung tulay na nilalakaran ng mga tao, ang architecture niyan ay nakabase sa architecture ng mga bridges sa Europe. So, sosyal. At marami ding tumatambay dito para mag-fishing kasi napakalinis ng ilog dito May nahuli pa nga sila ditong barramundi fish na umabot ng mahigit 20 kilo ang timbang at napakalaki talaga niya guys. Ito yung picture. At yan talaga ang patunay na ang Iloilo River talaga ay well-maintained at napakalinis pa rin kahit syudad na tong lugar na to. So nagtambay muna kami dito ng mga kalahating oras at nag-i-enjoy lang sa view sa paligid kasi maraming mga ibon na dumadaan dito lalo na yung mga migratory birds. So pagkatapos namin sa Molo Bridge ay umikot na kami. So dito na kami sa kabilang banda ng ilog. Malapit ito sa The Medical City na hospital. Kaya napaka-safe talaga ng lugar na to pag joggingan kasi kung sakali nagja-jogging ka tapos bigla ka na lang ma-heart attack. So malapit ka na sa hospital, di ba? At mas maganda rin dito na banda kasi yung view deck dito ay mas kita yung ilog. Mas konti kasi dito ang mangroves at napansin ko na mas marami ding mga bulaklak dito. Actually, mas nostalgic pa nga nung dumaan kami dito kasi nadaanan namin tong mga bulaklak na santan. Nung bata pa kasi ako ay lagi namin to pinipitas sa eskwelahan namin kasi matamis-tamis to na bulaklak. Ang dami talagang iba't ibang klase mga bulaklak dito guys. So nakaka-relax talaga pag dumadaan ka dito.
At nang madaan na namin itong maliit na rotonda ay nagkunwari si Mrs. na nagpo-push up pero ang target talaga niya dyan ay ang mga blue na bulaklak. May sinister plan talaga yan na kumuha ng bulaklak para iuwi sa bahay, buti na napigilan ko. Joke lang. At pagkatapos ng isang oras ay naikot na namin ang esplanade, so dito na kami sa Maytulay papuntang UP. Dito na banda ay medyo mahigpit kasi maraming bawal dito, kahit nga yung nagbabike, bawal din. Kasi parang tourist attraction to dito kasi may mga monumento dito ng dinagyang at maraming nagpa-picture, so dapat lang talaga walang nagbabike dito para walang masagasaan. So nagpa-picture muna dito si Mrs. at si Bella kasi first time nga naming maikot tong lugar na to. At pagkatapos magpa-picture namin ay naglakad-lakad muna kami hanggang sa nadaanan namin tong dalawang pusang ito. At kahit hindi naman kami pinapansin ng pusa at dahil medyo chismoso kami kaya nilapitan namin kasi parang friendly naman sila. At ito ang dahilan kaya nahulog tuloy yung cellphone ko. At dito natapos yung video namin guys. So isang araw naman na makabuluhang vlog ang na-share namin today. So sa susunod ulit. At ito ang lagi niyong tatandaan. Pag may nadaanan kayong pusa at wala namang paki sa inyo, huwag niyong pakialaman.